Mga par, may isang tanong na siguradong naisip na rin ng maraming Gilas fans. Bakit hanggang ngayon wala pa ring Frances Lopez sa Gilas pool? Hindi lang sa Final 12, kahit bilang practice player o bahagi ng training pool, hindi pa rin natin siya nakikitang kasama. Samantala, habang lumalapit ang susunod na FIBA cycle, 36 years old na si Chris Newsome. Kaya naman natural lang na pag-usapan kung sino ang susunod na hahawak sa isa sa pinakamahalagang role sa Gilas. Isa sa mga unang pangalan na dapat pag-usapan ay si Francis Lebron Lopez. Pero bago yan, dumako muna tayo kay Chris Newsome. Para sa akin, isa siya sa pinaka-underrated players ng Gilas Pilipinas. Hindi siya yung klase ng player na laging makikita sa highlights. Pero siya ang klase ng player na gustong-gusto ng kahit sinong coach. Siya ang madalas na ipinababantay sa pinakamagagaling na scorer ng kalaban. Kaya niyang dumepensa sa point guard, shooting guard, hanggang sa mas malalaking wing. At higit sa lahat, bihira siyang gumawa ng maling desisyon sa loob ng court. Kung may isang torneo na talagang nagpatunay kung gaano siya kahalaga, iyon ang FIBA Olympic Qualifying Tournament noong 2024. Laban sa Latvia at Brazil, ipinakita ni Newsome na kaya niyang makipagsabayan sa world-class competition. Hindi dahil siya ang leading scorer, kundi dahil ginawa niya ang mga bagay na hindi laging nakikita sa box score. Depensa, energy, at hustle. Sabayan mo pa ng mga tamang desisyon sa mga pinakamahalagang sandali ng laro. Kaya naman sa international basketball, maraming laban ang napapanalo hindi lang sa dami ng puntos, kundi dahil sa isang defensive stop o tamang rotation. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ni Chris Newsome sa sistema ni Coach Tim Cone. Pero maging totoo tayo mga par, hindi habang buhay mananatili ang isang player sa kanyang prime. Kung may FIBA tournament bukas, isasama ko pa rin si Chris Newsome. Pero kung ang pag-uusapan ay ang susunod na 1 hanggang 2 taon, abay dapat nagsisimula na ring ihanda ang susunod na hahawak sa role niya. Dito na papasok si Francis Lopez. Sa nakalipas na mga taon, kitang-kita ang development niya. Hindi na lang siya umaasa sa athleticism. Mas patient na ang laro niya, mas committed sa depensa, mas maayos ang galaw niya kapag wala ang bola, at malaking bagay ang naging desisyon niyang maglaro sa Japan B-League. Sa halip na manatili sa comfort zone mga par, pinili niyang harapin ang mas mabilis, mas pisikal, at mas disiplinadong professional competition. Ang mga ganitong environment ang tumutulong sa isang batang player na mas maging handa sa international basketball. At ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwalang mas mature na ang laro niya kumpara noong nasa college pa siya. Pero may isang tanong na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin. Kung patuloy ang pag-unlad ni Francis Lopez, bakit hindi pa natin siya nakikitang kasama sa Gilas pool? Posible bang gusto muna ng coaching staff na mas huminog pa siya? Hindi natin alam mga par kung ano ang eksaktong dahilan. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Panahon na bang bigyan ng pagkakataon si Francis Lopez sa Gilas pool? O masyado pa bang maaga para ibigay sa kanya ang isa sa pinakamahirap na role sa national team? Hanggang dito na lang muna mga par. Kung nagustuhan mo ang video, subscribe ka na at huwag kalimutang mag-like at magkita-kita tayo ulit sa susunod na usapang basketball. Maraming salamat.